Austin, buntis ako. At sigurado akong ikaw ang ama. Helena, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Maniwala ka, Austin. Ikaw lang ang lalaki ko. Wala nang iba. Huwag mo naman akong iwan. Hoy lalaki, sagutin mo. Ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko? Tay Francisco, hindi ko po matandaan. Hindi ko alam kung may nangyari ba sa amin. Huwag ka nang magpalusot. Anak ko ang nadungisan at ikaw ang may kagagawan. Tay, totoo po. Si Austin lang ang mahal ko. Siya ang ama ng dinadala ko. Helena, mahal din kita. Pero hindi ako handa sa ganitong bagay. Kung mahal mo siya, pakasalan mo siya. Hindi ko hayaang may maging kahihiyan sa pamilya ko. Tay, pakiusap naman. Bigyan niyo po ako ng panahon. Panahon? Hindi pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan mong pakasalan ang anak ko. Francisco, teka lang. Baka naman masyado kayong nagmamadali. Nagmamadali? Patricia, may bata na sa sinapupunan ng anak ko. Anong gusto mong mangyari? Lumaki ito na walang kinikilala nga ba? Hindi ko alam kung kaya na ng anak ko. Bata pa siya. Baka hindi pa handa. Nay, pasensya na. Wala na akong magagawa. Oo, ako nga ang ama. Pananagutan ko si Helena. Austin, salamat. Hindi mo ko iniwan. Ayos. Yan ang gusto kong marinig. Gusto kong ikasal kayo sa lalong madaling panahon. Austin, sana tama ang desisyon mo. Nay, mahal ko naman si Helena. Hindi ko siya pwedeng iwan na lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Austin. Hindi ko alam kung saan at paano ko sisimulan ng kwento ko. Pero siguro mas mabuti na magsimula sa dahilan kung bakit ako nandito sa probinsya. 3 linggo na ang nakalipas mula nang dumalo ako sa birthday ng nanay ko, si Nanay Patricia. Dapat babalik na ako sa Maynila noon para bumalik sa normal kong buhay. Magtrabaho, gumala kasama ang mga barkada at lahat ng nakasanayan ko sa syudad. Pero minsan talaga kapag binamalas ka, may biglang dumarating na bagay na hindi mo inaasahan. Bagay na babago ng lahat. Bago pa man ako makaalis, sinorpresa ako ni Helena ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko matanggap. Sa totoo lang, wala pa akong balak bumuo ng pamilya. Bata pa ako, gusto ko pa munang magsaya, maglakbay at tikman lahat ng kalayaan. Kaya nang sabihin niyang buntis siya, parang gumuho ang mundo ko. Nakilala ko siya noong handaan ni nanay. Isa siya sa mga bisita at sa totoo lang agad akong nabighani. May kakaibang ganda si Helena. Mahinhin, mahiyain, parang hindi nabahiran ng kalaswaan sa panahong yon. Habang tumatagal ang kwentuhan namin, naramdaman kong iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. At doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng komprontasyon noon sa hardin, halos kalagkarin ako ni Nanay Patricia pauwi sa bahay niya. Wala siyang imik pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Pagkapasok namin, bigla niyang isinara ng malakas ang pinto at ang tunog noon parang dumagundong sa dibdib ko. Austin, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Huwag kang lalapit kahit kanino rito sa baryo. Pero anong ginawa mo? Para akong batang nahuli sa kalokohan, gusto kong idahilan na nadala lang ako na hindi ko sinasadya, pero sa isip ko nung mga panahong yon, papaano ko kaya may papaliwanag. Pasensya na, Nay. Hindi ko naman sinasadya. Hindi pa man ako natatapos magsalita, bigla niya akong hinampas sa braso gamit ang kanyang pamaypay. Hindi malakas pero sapat na para mapaaray ako. Anong hindi sinasadya kinama mo nga ang dalagang yun? Diyos ko naman, Austin. Hindi mo kilala ang pamilyang pinasukan mo. At ngayon, matatali ka na sa kanila. Nay, ano ba kasing kinakatakutan mo? Hindi kita bagets, sa totoo lang. May kakaiba sa pamilyang yon. Hindi sila basta-bastang mapagkakatiwalaan, Austin. Marami ka pang hindi alam. At sana lang, bago maging huli ang lahat, makalayo ka pa.
bakit mo inimbita si Helena sa kaarawan mo? Kung ayaw mo pala sa kanila. Malamang inimbita ko ang buong baryo. Ang bastos naman kung hindi ko sila iimbitahan, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, may mga misteryosong krimen dito sa bayan na konektado sa pamilya nila noon pa. Napalunok ako ng laway. Sa tono ng boses ni nanay parang bawat salita, may bigat ng kasaysayang pilit niyang tinatago. Ang mga kulubot niyang kamay ay nanginginig habang pinipisil ang suot niyang rosaryo. Naman, Nay. Baka naman nag-overthink ka lang. Baka nadadala ka lang sa mga kwento rito sa baryo. Hindi, Austin. Makinig ka. Hindi ito kwento. Hindi haka-haka. Noon pa man, lagi silang nasasangkot sa pagkawala ng mga tao. Pero wala namang napapatunayan dahil may koneksyon si Francisco sa mga pulis. Naningkit ang mga mata ko. Ang utak ko ay nagsisisigaw na sobrang praning na nanay. Pero ang dibdib ko kumakabog nang hindi ko may paliwanag. Parang totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pero Nay, nabuntis ko na siya. Anak ko yun. Anong gagawin ko? Iiwan ko ba siya? Parang kakatayin na ako ng tatay nun kanina sa hardin. Hindi ko sinasabing talikuran mo ang responsibilidad mo. Pero huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanila. Kailangan mong bantayan ang sarili mo. Bantayan mo rin ang magiging anak mo. Dahil ang pamilya na yan, kayang kunin kahit anong mahalaga sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot pero ang boses ni nanay parang may dalang babala. Nakatitig siya sa akin habang mahigpit na hawak ang rosaryo. At ako nakaupo lang parang lutang. Lumabas ako sandali para magpahangin. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga sinabi ni nanay. Doon ko nadatnan si Kuya Rafael. Kapitbahay naming magsasaka. May dala itong sako ng gulay. Uy, Austin! Abay balita ko ay magiging manugang ka na ng mga Perez. Ayos ah, jackpot ka. Oo nga po Kuya Rafael. Pero parang ang bigat nga po sa pakiramdam ko. Ano ka ba? Pag nagkaanak kayo ni Helena, siguradong gwapo magandang bata. Huwag lang sanang makuha yung sungay ng tatay niya. Natawa ako pero may kakaibang pakiramdam na dumapo sa akin. Hindi ko alam kung biro lang ba talaga o may ibang ibig sabihin. Sungay? Hindi ko gets Ay, Austin, mag-ingat ka. Hindi mo pa kilala ng lubos ang pamilyang pinapasukan mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanila, lalo na sa magiging biyanan mo. Bigla akong nanlamig. Pareho lang ang sinasabi nila Nanay Patricia. Ang huwag magtiwala. Napatitig ako sa kanya, parang may gusto pa siyang sabihin pero pinutol niya na agad. O siya, punta na ako sa bahay. Baka hanapin ako ng misis ko. Sige Kuya Rafael, ingat po. Kinabukasan, maaga akong nagliligpit ng gamit sa maleta. Hindi para lumayas sa probinsya kundi ang maglipat bahay. Gusto kasi ng mga magulang ni Helena na doon na muna ako sa kanilang ancestral house tumira para may kasama siya ngayong nagdadalang tao na. Huwag kang maging pasaway doon, Austin. Matuto ka rin tumulong sa gawaing bahay. Baka mamaya, mapalo ka ni Francisco dahil puro ka lang cellphone. Sus, alam ko na yun, Nay. Hindi na ako bata para pagsabihan mo ng ganyan. Che! Hindi ka nga makapagwali sa sala. Mabuti pa ngang lumipat ka na doon sa bahay ni Francisco at Emilia para doon maturuan ka ng leksyon. Tinatakot mo ba ako, Nay, ha? Ikaw talaga. Kahapon, ayaw mo pang umalis ako. At lumayo ka mo ako sa kanila. Pero ngayon, pinagtatabuyan mo na ako? Umalis ka na nga. Pagod na ako kakaligpit ng mga kalat mo. Pasaway ka. Paalis na sana ako pero hinila muna ni nanay ang aking braso at may inaabot siya sa akin na kwintas na may maliit na crucifix ang pendant. Isuot mo to lagi. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko at palagi kang mag-iingat. Thank you, Nanay Pat. Huwag kang mag-alala. Wala mangyayaring masama sa akin.
Dala ang aking bagahe, mag-isa kong tinungo ang bahay nila Helena na 2 kanto lang ang layo. Napansin kong malaki at luma ang bahay ng pamilya Perez. Tila ba bawat sulok ay may bahid ng kasaysayan. May malaki rin silang hardin na puno ng mga bulaklak tulad ng rosas. Nang makalapit ako sa harapan ng pintuan, kumakabog ang dibdib ko habang nagsimulang kumatok. Ilang segundo lang agad na bumukas ang pinto. Ang unang bumungad sa akin ay si Tatay Francisco. Nakasuot ng maluwang na puting t-shirt at ang mga mata niya ay tila lumulusot sa kaluluwa ko. Kaagad din akong nagmano. Oh, ikaw na pala yan, Austin. Mabuti naman at sumunod ka sa aking utos. Masunurin ka rin pala. Halika, pasok ka sa aming tahanan. Siyempre po. Magiging biyenan niyo na po ako kaya dapat lang nasundin ko po kayo. Dapat lang, iho. Marami akong kailangang ituro sa'yo. Lalo na sa pagbuo ng pamilya. Pagkapasok ko, napansin kong namamatay sindi ang mga bumbilya sa kisame. Saka parang may malakas na amoy ang bahay. Halong kahoy, alikabok at kung ano pang hindi ko mawari. Sa sala nakita ko si Helena na nakaupo sa sofa. Hawak-hawak ang tiyan niya. Katabi niya ang kanyang ina na si Nanay Emilia na nakasuot ng puting bestida. Nang makita ako ni Emilia, binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Agad akong lumapit at nagmano sa kanya. Nilapitan ko rin si Helena. Hinawakan niya ang kamay ko at nagitla ako kung bakit sobrang lamig ng palad niya. Ang bigat ng hangin dito. Parang ang lamig-lamig. Sigurado ka bang ayos lang na tumira ako dito? Nakakahiya naman kung titira lang ako ng libre. Oo naman. Welcome ka rito, Austin. Pero ano ka ba? Si tatay na ang bahala sa mga bayarin dito. Huwag ka na mag-alala. Talaga? Pero pwede naman akong tumulong kung sakaling kailangan yun ng extra funds. Hayaan mo na, Austin. Wala kang dapat ikabahala rito. Habang nakaupo sa sofa, pinanood ko sila Tatay Francisco at Nanay Emilia na may kinuha mula sa kusina. Pareho silang nakatitig sa akin. At ang mga tingin nila ay parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Maupo na kayo sa hapag. Sabay-sabay na tayong kumain ng agahan. Sumunod naman ako habang inaalalayan si Helena. Nagtabi kami ng upuan habang nasa harapan namin ang mga magulang niya. Austin, handa ka na ba sa bagong yugto ng buhay mo? Hindi na ito simpleng relasyon lang. Kasama mo na ngayon ang pamilya namin. Opo, Itay. Alam ko pong may responsibilidad na akong nakaatang. Kaya ko pong panagutan si Helena. Kaya mo? Sigurado ka ba riyan? Hindi sapat ang mga salita, Austin. Kailangan mo itong patunayan. Alam ko pong mahirap pero gagawin ko ang lahat. Para kay Helena at para sa magiging anak namin. Mabuti naman. Pero tandaan mo, Austin, ang dugong dumadaloy sa iyo ang magiging puhunan mo rito. Kaya dapat mong ingatan ang sarili mo. Ano po? Pasensya na po. Hindi ko po yata maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Darating din ang panahon na maiintindihan mo. Sa gayon, masanay ka na munang makasama kami. At ang tanging paalala ko lang sa iyo, kapag sumapit ang dilim, huwag kang lalabas ng silid. Huwag lalabas? Bakit po? Dahil kapag lumalalim ang gabi, lumalabas din ang mga bagay na hindi mo pa dapat nakikita. Biglang lumakas ang hangin. May narinig din akong kumalabog sa paligid, mukhang galing sa taas. Napatingin ako kay Helena na may halong pagtataka. Helena, may tao ba sa taas? Ha? Wala. Tayo lang ang nandito. Kumain ka na lang dyan. Nagkunwari akong walang naririnig at nagpatuloy na kumain. Pinilit kong ituon ang pansin sa pagkain na inihain ni Nanay Emilia. Pero ang kamay ko'y bahagyang nanginginig habang kumukuha ng kanin. Ngayong titira ka na dito, Austin. Marami ka pang kailangang matutunan tungkol sa pamilya namin. At huwag kang maya sa amin. Bahagi ka na ng pamilya Perez. Kung anong problema mo, problema na rin namin. Naintindihan ko po. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap niyo sa akin.
At tandaan mo rin ito, kapag kinasal na kayo ni Helena, hindi ka na pwedeng tumalikod. Lalo na sa amin. Habang buhay mo na kami makakasama. Nabulunan ako sa kinakain ko at hindi ko magets ang ibig sabihin ni Tatay Francisco. Pero nangilabot ako sa sinabi niyang habang buhay na makakasama. Dahil parang ang weird naman nun. Tama ka, asawa ko. Oh, Austin, kailangan mong kumain ng maraming gulay. Alam mo naman ang kasabihan na pampahaba ito ng buhay, hindi ba? Napangiti ako kahit ang totoo na susukan na ako sa nginuya kong gulay. Hindi kasi talaga ako mahilig kumain ito. Ang nakasanayan ko lang ay kumain sa fast food. Masarap ang niluto ko, Austin. Oo naman po, Nay Emilia. Ang sarap po. Bigla siyang natawa pati na rin si Tatay Francisco. Yung tawang nakakaasar pagkatapos nagsalin siya ng juice sa baso ko. Naningkit ang mga mata ko nang mapansing kulay pula ito. Inumin mo ito. Isa itong pampalakas ng katawan. Salamat, Nay. Nabibilaukan na ako sa kinakain kaya agad kong tinungga ang juice. Pero nang matikman ko ito, agad ko itong nabuga dahil sobrang sama ng lasa. Austin, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Helena. Pasensya na po. Nabilaukan lang ako. Austin, galing pala sa katas ng karne ang juice na yan. Lalong sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko na napigilan ang sarili at napatakbo ako sa lababo para isuka ang nainom ko. Narinig ko pa ang halakhak ni Nanay Emilia at Tatay Francisco sa hapag. Nilapitan naman ako ni Helena na binigyan ako ng isang baso ng tubig. Pasensya ka na. Ganun lang talaga sila nanay at tatay na palabiro. Pero huwag kang mabahala. Hindi naman masama sa kalusugan ng nainom mo. Ganun ba? Pero ang sama talaga ng lasa. Akala ko apple juice yun. Sa karne pala. Pero ba't kayo umiinom ng katas ng karne? Marami kasing benepisyo yon. Kaya yun ang minsan na iniinom nila tatay. Pero hayaan mo. Hindi naman sila namimilit na inumin yun eh. Matapos ang nakakabaliw na agahang yun, sinamahan ako ni Tatay Francisco sa magiging kwarto ko. Nasa ikalawang palabag ito sa dulo ng madilim na pasilyo. Ito ang magiging kwarto mo. Habang hindi pa kayo kasal ni Helena. Magkahiwalay muna kayo ng silid. Sige po, walang problema. Pumasok ako at agad kong napansin ang malaking kama na gawa sa kahoy. Nasa gitna ng silid. Halatang luma na. Hayaan na muna kita rito, Austin. Sasamahan ko muna si Emilia sa kabilang kwarto. Sige po, Itay. Salamat sa tulong. Nakahinga ako ng maluwag nang maisara ko ang pinto. Pinagpawisan tuloy ako sa mga kinikilos na mag-asawang yon. Hindi ko pa rin makalimutan na pinainom nila ako ng katas ng karne. Para bang nasisiraan sila ng bait. Ang init pa ng kwarto. Wala man lang bentilador. Binuksan ko na lang ang bintana saka ako naupo sa gilid ng kama at kinuha ang phone ko. Pero natigilan ako nang muling marinig ang kalabog na narinig ko kanina sa ibaba. Sinundan ko ang tunog hanggang ilinikit ko ang tenga ko sa dingding. Pakiramdam ko, mula yun sa kabilang kwarto. Nang humarap ako, nagulat ako nang makita si Helena na nakatayo na pala sa pintuan. Saglit naman akong nagtaka dahil papaano nakapasok si Helena noon nang hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pinto. Elena, ginulat mo naman ako. Austin, sana nagustuhan mong kwarto mo. Okay naman ang kwarto. Pero, pwede bang mag-request ng electric fan? Sobrang init kasi. Pinagpapawisan na ako. Ganun ba? Sige, sabihin ko kay tatay. Tsaka, nandito pala ako kasi gusto sana kita makausap ng masinsinan. Sure. Tungkol saan ba? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. At bakit naman? Kasi bigla kitang pinasok sa lahat ng to. Ang tungkol sa pagbubuntis ko at ang kasal. Alam kong parang napipilitan ka lang. Pasensya na. Ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Hinawakan ko ang malambot niyang braso at hinaplos ng marahan.
Helena, huwag kang humingi ng tawad. Wada. Okay lang sa akin. Desisyon ko to. Kaya huwag mo isipin na napilitan ako. Gusto kitang panagutan, okay? Pero Austin, paano kung may kapalit itong kasunduan natin? Anong ibig mo sabihin, ha? Hindi siya makatingin ng diretso. Parang may gusto siyang sabihin pero nagdandalawang isip pa. Lalong tubindi ang pagtataka ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng pamilyang ito ay misteryoso. Lalo na si Elena. Kaya mo bang isakripisyo ang kalayaan mo? Makasama lang ako, Austin. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagiging binata ko, ayos lang. 25 na ako. Oras na para magpakalalaki at seryosoin ko ang buhay. Ngumiti siya, tinaplos ang pismi ko. Medyo napawi ang gaguluhan sa aking utak nang maramdaman ka ng malambot na tamari. Ibig sabihin, handa kang samahan ako hanggang pagtanda. Oo naman Kaya kita pagkakasalan, di ba? Nagkapitigan kami. Hindi ko napigilang halikan siya. Pero bago pa lumalim ang halikan, biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Tatay Francisco. Nakatingin sa amin ang seryoso. Ano na naman to nakikita ko? Sa mismo pamabahay ko kayo maglalambuman? Pasensya na po, Itay. Hindi na po mauulit. Tay Francisco, pasensya na po. Ako po nauna. Nanatiling matalim ang tingin ni Tatay Francisco sa akin. Oraman matutunaw ako sa talim ng tingin niya. Ang mga labi na ay masinpit na nakatikong at nakita kong pagiging ng kanyang panga. Sa inis. Di ako na maulit ito, dahil tida ba? Hindi pa kayo kasal, Austin. At kahit muntis na si Elena, hindi ibig sabihin ay pwede na kayong gumawa ng gadya. Opo, naintindihan ko po.
Kung talagang gusto mong patunayan na kaya mong panagutanan ako, ipakita mo muna na marunong kang magpigil at promespeto. Ano yung nalamunan ko? Gusto ko pa sana nung paliwanag pero wala nang salitang lumabas sa bibig ko. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko pa asawa, si Elena, at kahit anong dahilan, hindi ko siya basta-basta na lang. Awakan. Terera, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ikaw na ba, Roslyn? Sumama ka muna sa akin. Tumango si Helena at marahang tumalikod. Pero bago ako makalabas ng pinto, hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang kanyang paninginig at uno ng hindi may paliwanag na takot. Ang naplus na yon. Oh, may problema ba, Helena? Wala naman. Sige, sumama ka muna kay tatay. Bumitiw siya ng dahan-dahan, pero sa mga tingin na binigay niya, parang binabalaan niya ako. Binala ko ulit Tatay Francisco sa garahe. Amoy grasa at lumang kahoy ang paligid. May nakasalansan mga gamit, kahon, bakal at masirang kasangkapan. Sumisilip ang araw sa bintanang balot ng alikabok. Kabado akong sumunod. Nahihiya pa rin ako sa ginawa ko kanina dahil nahuling alam naman akong hinahalikan. Ang karilaban na. Buti nga at hindi ako nasuntok. Sa mukha. Tuluwag mo ko rito. Inipatati tumakang sa kilid. Lumapit ako at tumulong magbuhat ng mabibigat na kahon. Habang amala, aririnig ko na naman na may kalabog mula sa loob ng bahay. Napatigil ako. Alos mabitawan ko ang kahon. Tay, narinig niyo ba yan? Ano na naman yon? Para bang may bumagsak mula sa pas? Then, baka buli-kuli bulap. Mahangin kasi dito at may mga naglalaki ang punong nakahapalibot sa bahay. Tumango naman ako pero may parte sa akin na hindi kumbinsido. Para bang may kakaibang presensya sa paligid. Habang nagbubuhat ulit, nahulog ko ang isang kahon at nalaglag sa sahig. Doon ko nakita ang isang bagay na nakasandal sa gilid. Isang itak. Mapula ang dulo nito. Parang sariwa pa ang idugo. Tay, ano to? Napatigil siya. Imitigan ako bago marahang lumapit sa itak. Dinampot niya ito at bagyang itinagilid. Para bang ipinapakita sa akin. Ito ba? Binabit ko to sa pagkakatay ng baboy kalabi. May festa sa kabilang baryo. Bahon tumulong. Ganun po ba? Binalik niya ang itak sa gilid na parang wala lang. Pero ako hindi ko na makuwang tumingin ng diretso. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko habang buhat ang kahon. Hindi ko alam kung bakit bigla kong nag-iisip ng kung ano-ano. Nahahawa na yata ako sa kapraningan. May nanay Patricia. Postin, marunong ka bang kumatay? Kumatay ng baboy. Mano? Pay ka big. Marunong ka pa gumawa ng patalit? Hindi po gaano pero marunong lang po akong maghiwa ng karne. Minsan tumutulong pa ako sa nanay ko sa kusina. Pero yung kumatay, hindi ba po? Iba ka siya manghiwalam sa kusina kaysa mismo kumatay. Kapag hawak mong patalin, kailangan buo ang loob mo. Kaya di ka dapat nanginginig kasi kung manginig ka, baka ikaw ang masugatan. Lalong bumigat ang paligid. Ang tono niya parang nantuturo pero may kung anong bigat sa bawat salita. Ganun pala tay. Gusto mo bang subuan? Para kahit paano alam mo kung paano bawak na yan. Sa panahon niya yun, di natin alam kung kailan natin kakailabanin niya. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o may laman. Nakatingin sa diretso sa akin at tila sinusuka at kaya ko ba talagang gumarap. Sa ganung sitwasyon, napalunok ulit ako ng laway. Sa labas, umihip ang hangin. At mula sa loob ng bahay muli na namang may malakas na kalabog na nanggagaling sa itaas. Siguro po, sa susunod na lamang, hindi pa ako handa sa layan. Ganun pa,
Wala problema basta Austin. Darating ang araw na wala kang pagpipilian. Kapag dumating yon, dapat handa ka. Tay, parang may kakaiba na po sa kalabog na ina. Hindi kaya may kung ano hype nan nakulong doon. Austin, kanina ko pa sinabi sa iyong wala, di ba? Nagitla ako nang marinig ang paglakas ng kanang boses. Namumulang ka ng mga mata at ang ngiti na unti-unting nagiging malamig. Para bang may ibang anyusan lumalabas sa katawan niya at napatras ko. Hindi makagalaw. Minsan may mga tanong na hindi mo na magugustuhan ang kasagutan, Austin. Natakot ako sa pag-abanting at hindi ko alam kung susuburin niya ba ako. Bago ako mapatras, biglang bumukas ang pinto. Francisco, pwede bang hiramin ko mula si Austin para samahan ako sa pamamalengke? Mabigat ang mabibilin ko. Saglit akong nakahinga ng maluwag. Mula sa gilid ng aking mata nakita ko kung paano lumaki ang misi ng malabi ni Tatay Francisco. Sa takot ko, hindi ko siya kayang tingnan. Sige, sumama ka na, Ray, may Austin. Sa susunod natin itutuloy ang paglilipit dito sa garahe. Luwabas naman ako doon sa garahe at para kong namutla dahil sa naging reaksyon ni Tatay Francisco. Tsaka hindi ko alam kung totoo ba nakita ko o isa lang bang matinding guni-guni. Maingay at matao sa palengke. Amoy isda, gulay at pusok ng mga nag-iihaw. Bikbik ko ang basket habang sila na Emilia ay tumitingin-tingin sa mga palinda. Nabibingin naman ako sa mga tinderang sumisigaw. Sadyang hindi na ako sanay na pumunta ng palengke. Tabitik na ako nito, Austin. Minsan ang bigat din naman ang mga pinamibili ko. Aputin na lang at may badugan na ako. May kasama na ako mamalingki. Pwede na umpo kitang samahan lagi lahi. Habang naglalakad kami napahinto ako nang mapansin ang isang poster na nakadikit sa pader. Larawan ng isang bata. 10 taong gulang ang edad. May nakalagay na detalye kaya ko binasa. Huli raw itong nakita 2 linggo na nakalipas, nakasuot ng puting t-shirt, may peklat sa noo. Hindi naman pamilyar sa akin ang mukha pero parang may kung anong bigat na bumaksak sa dibdib ko. Napaisip na lang ako kung anong nangyari sa kanya at bakit siya biglang nawala. Anong tinitingnan mo dyan, Austin? Napigilan ako at ibinalik ang atensyon kay Nanay Emilia. Nakatingin siya sa atin na may halong pagtataka sa mga mata. May missing person daw po, Nay. Saglit siyang napatingin din sa poster, pero imbis na mabahala para bang wala lang sa kanya. Wag mo nang isipin dyan. Dito ka na, turuan mo akong pumili ng isda. Binawi niya agad ang atensyon ko pero hindi ako mapakali. Habang nagbabayad siya ng isda, napapatingin pa rin ako sa poster. Lalong bumigat ang loob ko. Nay, madalas po ba na may nawawala dito? Laraman na dito sa baryo na may mga nawawala. Ang iba sa kanila, tumakas lang sa mga tahanan nila. Normal, hindi ba dapat ikabahala yun? Paano kung may nangyayari ng masama sa kanila, kaya sila hinahanap pa? Minsan, ang mga nawawala, pinipili nilang mawala. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ko anong ibig niya sabihin. Bakit ganoon kadaling sambitin para bang sinasabi ng ginusto ng mga binatan yun na mawala na lang silang parang ibula? Hindi ko po gets na paano niyo po nasabihan na hindi lahat ng pagkawala ay dahil may kumawa. May mga taong sadyang ayaw na magpakita. Kumunot ang loko, pero bago pa man ako makasagot, bigla siyang yumuko at ilusisa ang mga bangus na nakahilera sa bilao ng tindera. Eto na lang, mukhang sariwa pa. Habang abala siya napalibot ang tingin ko, may 2 pang poster sa hindi kalayuan. Puro iba't ibang mukha, iba't ibang edad. Para bang mas marami pong nawawala kaysa sa inaakala ko. Pero Nay, bakit parang marami pong poster? Hindi lang isa. Ibig sabihin, madalas talagang may nawawala.
Kung masyado mong tititigan yan, maray ko din. Mapabilang sa mga nawawala. Nanlamig ang bato ko. Di ko alam kung biro lang bang sinabi niya o may halong banta. Napalunod ako at hindi alam kung dapat ba hong tumawa o manahimik. Nay, ba't parang may di kayo sinasabi sa akin na basta? Huwag kang masyado mausisa, Austin. Ang taong mahilig magtanong, kadalasan hindi nagtatagal. Napatingin ako sa kanya, pero hindi sa tumingin pabalik. Kalmado siyang nakikipagtawaran sa pinggera para bang walang kakaiban na sabi. Para nakulakan na krining. Sa gitna ng ingay ng palengke, bigla ko naramdaman ang kataibang katahimikan sa loob ko. May parte ng isip mo na gustong kalimutan ang nakita. Pero may isa ring boses na gudyok na isiping may mali dito na may nangyayari na hindi sinasabi ng mga tao. Sumakay kami sa isang tricycle pauwi. Puno ang basket ng gulay at karne. Tahimik lang ako nakatingin sa labas habang dumadaan sa kalsada. May mga bata pa rin naglalaro sa tabi ng kalsada. Tumatakbo na parang walang pakialam sa oras habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Tantahimik mo yata. Pagod ka ba? Tumingin ako sa kanya sa bilit. Ang ngiti niya ay tila kalmado pero may kung anong lamig sa tona niya. Sakto lang na niya at saka may iniisip lang po ako. Alam kong iniisip mong tungkol sa mga nawawalang binata. Pero mas mabuti nang huwag na lang mag-isip ng sober. May mga bagay na mas mainam na hindi alamin. Napigilan ako. Hindi na ako nakasagot. Narinig ko lang ang ugo ng makina at ang tibok ng sarili kong puso. Bakit lagi nila akong kinakilabutan sa mga sinasabi nila? Di ko lang pero may nagtutulak sa aking alamin ang tungkol sa mga nawawalang binata. Pagdating namin sa bahay, bumungad si Tatay Francisco na pinuluhan kaming buhati ng mga basket papunta sa kusina. Ako naman ay dumiretso sa aking kwarto. Mabigat ang katawan ko. Hindi lang dahil sa pagod kundi dahil na rin sa dami ng iniisip. Pagkaupo ko sa kama, sinubukan kong makatulog pero bigla namang pumasok si Helena. Dala ang maliit na tuwalya at baso ng tubig. Kumusta ka? Mukhang sobrahan na pagod. Unang araw ko lang dito pero parang ang dami mo nang ginagawa. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay may halong awa at pag-aalala. Napangisin naman ako sa pagiging wife material niya. Wala to, at saka kahit ano mangyari, asawa na kita. Binang ko na rin sina Tatay Francisco at Nanay Emilia. Kaya siguro, pera bahala nilang dapat. Napailing sa may bagyan ni P. Perora at ang hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Hindi naman ganoon. Hindi ko rin gusto na nahihirapan ka agad. Gusto ko sana mas maging magana pagtira mo rito. Nakatulala naman ako sa kisame at bumalik sa isip ko ang mga poster kanina. At naisipan ko tuloy itanong ko Helena ang tungkol doon. Helena, napansin mo ba yung mga poster na nakadikit sa mga padera at poste sa baryo? Marami silang pinaghahanap. Halos puro mga lalaki. Ang iba ay bata pa. Madalas pang minuwawala dito. Saglit siyang natahimik. Tumingin sa sahig saka ikinibit ang balikat. Hindi ko alam. Hindi ko napapansin. Siguro may mga dahilan pero wala ko alam dyan. Hindi ko alam kung totoo ba yun pero ramdam kong may nalalaman siya dahil sa mabilis ng pag-iwas ng tingin. Gusto ko pa sanang magtanong pero bago ko mabuka ang bibig. Narinig ko ang pagtawag ni Nanay Emilia sa labas. Austin! Helena, halina kayo. Nakahanda ng hapunan. Napatingin kami sa isa't isa. Pinilit kong ngumiti pero may gumugulong bigat sa aking dibdib. Umupo kami sa mesa. Malaki ang apag, puno ng masasarap na ulam tulad ng sinigang, pritong isda at magulay na binili namin kanina. Tahimik akong kumakain. Sinusubukan na hindi magpahalata ang pag-aalinlangan.
May sasabihin pa daw sa'yo. Ang kasal ninyong dalawa ay gaganapin sa Biyernes. Napatigil ako sa pagsubo. Kumakabog ang puso ko na mapagtantong malapit na talaga akong ikasal kay Helena. Sa Biyernes na? Ang bilis naman po. Saan po bang simbahan? Di sa simbahan. Dito lang sa loob ng bahay kaganapin. Napatingin ako kay Helena. Umaasang magbigay ng paliwanag. Pero nanatili lang siyang nakayuko hawak ang kutsara at inidor. Dito po? O sa bahay lang? Bakit naman hindi sa simbahan? Hindi ba't doon dapat ginagawang kasal? Mas pais dito, mas ligtas at higit sa lahat. Mas pribado. Pribado? Pasensya na po, pero bakit sa gabi pa? Bakit hindi sa araw kung kailan mas maliwanag at mas normal? Nagulat naman ako nang bigla niyang hampasin ang mesa at muntik ng matapon na muna ulam. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang tunog ng kubyerto sa natigil, napansin kong nandilim ang mukha ni Tatay Francisco. Ang ingay ng kamay niyang tumamo sa mesa ay parang kulog sa loob ng bahay. Nanlamig ang mga daliri ko sa pagkakahawak sa kutsara. Sumulit tinalam Austin. Huwag puro tanong. Sa gilid ng mata ko nakita ko si Helena na biglang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pinisir niya yon na mahipit at parang sinasabi sa akin na manahimik ta. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pakiusap kaya hindi na ako. Nagulit pa. Nagpatuloy na lang akong kumain. Sa mga sandaling yun, mas lalo lang dumami ang tanong sa isipan ko. Bakit kailangan sa bahay gawin ang kasal? Bakit sa gabi? Ano ba ang tinatago nila? Habang pinilit kong ngumiti at tumagulit, hindi ko maiwasan maramdaman na para akong ikinukulong. Ang bahay na yun na dapat ay isang tahanan ay unti-unti nang nagiging parang isang kulungan. Pagkatapos ng hapunan, nagkusan loob akong tumulong kay Nanay Emilia sa paghuhugas ng plato. Abang abala po sa kusina, ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. Hindi lang ito dahil sa pagod sa biyahe, kundi dahil may pabor akong gustong hinin. Kailan ko makita si Nanay Patricia ngayong gabi? Ano, Austin? Tapos ka na ba dyan? O panaya? Nang matapos ko ang ginagawa, naglakas loob akong lumapit kay Tatay Francisco na nakaupo sa sofa. Tay Francisco, pwede po ba akong bumisita sa galis sa nanay ko? Doon sa kabilang bahay? Gusto ko lang siyang kumustahin. Pwede na ba ipagpabukas na yan, Austin? Gabi na at sinabi sa iyo na hindi magatag lumabas sa panitong oras. Tinan mo may mga nawawalang tabataan niya. Mahingat naman po ako tayo. At saka, 8:00 pa lang maaga pa. Austin, hindi ba nakita mo kanina mga missing poster sa palengke? Isa lang yung paalala na hindi magandang lumabas sa gabi. Hindi mo alam kung anong panganib ang nariyan sa labas. Napahigpit ang hawak ko sa basahan. Nahimis ko na pinipigilan nila kung lumabas. Gusto mo lang namang makamusta. Si Nanay. Naintay, saglit lang naman po. At saka, malapit ka naman pong bahay ni Nanay. Hindi naman ako lalayo. Alam ko pong nag-aalala po kayo pero walang mayyayaring masama sa akin. Tahimik silang nagkatiminan. Kita ko ang pagdadalawang isip sa mga mata nila. Hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako na yung gabi. Tay, ayayin na siyang umalis. Sasamahan ko siya. Napaliw ako at nakita si Helena. Medyo natuwa akong marinig na gusto niya akong samahan. O sige, Helena. Mabuti na rin para may kasama sa Austin. Bibigyan ko kayo ng 30 minuto. Dapat nakabalik na kayo agad dito. Nakahinga ako ng maluwag na kumayag na sila pero napansin ko ang mga tigin na ibinigay ng magulang ni Helena sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam pero malinaw sa akin na may itinatago sila. Tahimik kaming naglakad ni Helena papunta sa kabilang bahay. Walang nagsasalita. Paling kaluskos ng mga dahon at malamig na ihip ng hangin. Ang naririnig ko, nang makarating kami bumunga agad si Manang Hilda, ang katulong ni Nanay at si Kuya Rafael.
Nang makita ko si Nanay Patricia para kong tinusok ng karayom sa puso. Nakahiga na siya sa kama, maputla at halos walang lakas. Manang Hilda, Kuya Rafaela, bakit maging ganito si Nanay? Hindi na masasakitin, di ba? Ewan ko ba, iho? Bigla na lang siyang namlata. Parang naubusan ng lakas. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pasensya na rin, Gustin. Hindi kita nasabihan dahil ang bili na Nanay Patricia. Ewan sabihin sa'yo, dahil baka mag-alala ka. Hindi ako makapaniwala. Kilala ko si Nanay Patricia. Malakas siya at masigla at lalo na sa lahat ay laging nakangiti. Hindi ko matanggap na ganito na sa ngayon. Biglang nanghihina. Isang araw lang akong nawala, naging ganun na lang sa bigla. Manang, kuya, bantayan niyo po sa... Huwag siyang iwan dito habang wala ako. At saka, tatawag ako ng doktor para tingnan siya. O sige, hindi ko siya pababayaan, iho. Ang problema lang, walang doktor dito sa bayan. Nandun pa sa syudad. Pero huwag kang mag-alala, may pinapatawag akong magagamot. Salamat, Kuya Rafael. Dahan-dahan kong nilapitan si Nanay. Nang magkamalay siya agad kong hinawakan ng kanyang kamay. Mahina ang boses niya, halos bulong na lang ang narinig ko. Austin, Apo, umalis ka na habang may oras pa. Nay, anong sinasabi niyo? Ano nangyari sa inyo? Ibinaba ni Nanay ang kwelyo ng kanyang damit. Doon ko nakitang sugat sa leg niya. Isa itong kagat, para kung binuhusan ng malamig na tubig. Nay, ano to? Sino ang bigawan ito sa inyo? Pero hindi na siya nakasagot. Sunod-sunod ang paggubo niya. Hirap na hirap siyang magsalita. Ayaan na muna siyang magpahinga, Austin. Ako nang bahala. At saka, naghihintay si Helena sa sala. Bago ako umalis ng silid, napansin ko si Helena na parang balisa. Bigla niya akong hinila palabas papunta sa malapit na hardin. Austin, kailangan mo umalis na yun na. Helena, ano pong sinasabi mo? Bakit? Ano nangyayari? Sumakay ka na sa sasakyan mo at lumayo ka na sa baryo kasamang nanay mo. Kung hindi, magsisisi ka. Bakit mo ko tinataboy? Helena, sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ba rito ang mga magulang mo? Napapansin ko na may kakaiba sa mga kinikilos niyo eh. Hindi naman ako magbang para hindi makapansil. Kung pwede ko lang sabihin ang lahat sa iyo. Pero hindi. Ang mahalaga sa mayon ay makalis ka na ngayong din. Ramdam ko man may darating na pananib. Gusto ko na rin kumalis pero ayaw kong iwanan si Nanay. Tsaka rin si Helena dahil napalapit na ako sa kanya. Nalilito tuloy ako kung ano ang gagawin. Helena, sumagot ka. Kung totoo nga may panganib, bakit hindi tayo sabay na alis? Sumama ka sa akin. Hindi pwede, Austin. Hindi ako pwedeng basta nalang umalis. Kahit gustahin ko magsumama sa iyo, imposible pa rin magsama tayong dalawa. Kung ayaw mo magsabi sa akin, fine. Pero hindi kita iwan dito. Helena, isasama kita sa Maynila. Doon mas ligtas tayo. Kaagad akong bumalik sa loob ng bahay at binuwat si Nanay Patricia palabas. Inalalayan naman ako ni Helena patungo sa sakyan na nakaparada sa tapat. Ngunit nanlumo ako nang mapansin na butas ang lahat ng gulong ng sasakyan ko. At saan tayo pupunta? Pareho kaming nanigas ni Helena na makita si Tatay Francisco na nakatayo sa hindi kalayuan pero rinig na rinig namin ang malalim niyang boses. Natakot ako sa mga tingnan yun na para kong babalatan ng buhay. Tay, dadaling ko lang sana si Nanay Patricia sa malapit na ospital. Nagkasakit po siya. Totoo po, Tay. May sakit po kasi si Nanay Patricia. Mukhang marubabong karamdaman niya. Pero malayo pang ospital dito. Pabuti pang dalhin niyo na lang siya sa bahay para magamot siya na imigya. Marunong ang asawa kong manggabar. Dahil dati siyang naging albularyo. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko pa siya lalo na't gusto na akong palisin ni Helena. Ang tingin kong dahilan ay sila mismo. May ginagawa silang hindi ko pa nalalaman. Salamat na lang po, Tay Francisco. Pero
Ibabalik ko na lang po si nanay sa loob ng bahay niya. Nanto ng katulong niya na nababantay sa kanya. Ikaw ang bara. Basta umuwi na kayong dalawa na din sa bahay. Ayoko maratili kayo dito sa labas. Wala tuloy akong magawa kung hindi sumunod sa utos na. Kung magmamatigas ako baka may mangyaring iskandalo. Ibinalik ko muna si Nanay Patricia sa pamamahay na tsaka bumalik kami sa bahay nila Helena. Kamusta Nanay Patricia mo? Masama po ang pakiramdam niya. Kawawa naman siya. Pero hayaan mo. Dagaling din ang nanay mo. Sana napunay. Gusto ko sanang banggitin ang tungkol sa nakita kong marka ng kagat sa leeg ni Nanay Patricia. Pero pinili kong manahimik ka lang. Mabuti pa at matulog ka na, Austin. 9:00 na ng gabi. Hindi na ako nagreklamo at naglakan papunta sa kwarto ko. Pero bago ako malis na alala kong nakalak ang pintuan ko. Kagabi. Tay, kagabi. Bakit po nakalak ang pinto ko? Nawa kasi ako eh. At balasan ang pumunta sa kusina kaso, Austin, hindi naman namin nilak ang pinto. Baka siguro na stuck lang. Ganon din kasi sa kwarto namin, hindi ba Elena? Totoo, Austin. Iyuma na rin kasi muna kami dito kaya ganon. Naniwala na lang din ako kahit alam kong nagsisinungaling sila. Ngayon pumunta na ako sa kwarto at nalipahinga. Inanap po naman ang telepono ko sa bag pero nagitla ako na makitang basag na ang screen nito. What the hell? Gusto ko sanang harapin sila Tatay Francisco pero naisip kong wala ng kwenta pa na tanungin sila dahil sila lang naman mismo ang gumawa nito. Isinilid ko na lang ang basag na phone ko sa isang cellophane. Nakaramdam na rin ako naman to kaya nahiga ulit ako sa kama. Ngunit bago tuloy ang lamunin na nantok bigla akong nabulabog ng sunod-sunod na kalabog mula sa di kalayuan. Napabalikwas ako ng bangon. Una kong inisip na baka guni-guni lang. Dala ng pagod pero nang mas lumakas sa paulit-ulit pang tunog alam kong hindi ako nagkakamali. May nangyayaring kakaiba. Dito. Ano na naman to? Ano ba talagang tinatako nila? Sinubukan ko namang buksan ang pinto ng kwarto. Ang buti nila natin dito nakalak, hindi tulad kagabi. Mainat kong pinikit ang seradura. Dahan-dahan akong lumabas sa madilim na pasilyo. Tanging iwanag lang ng basag kong cellphone ang nagsisilbing gabay. Sinundan ko ang pinagmumulan ng kalabog hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng kaliban pasilyo. May nakita kong samlumang pinto na may mabigat na kandato. Dito mismo nang gagaling ang inay. Ano bang meron dito? Inawakan ko ang seradura. Sinubukang buksan pero nakalak. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto at narinig ko sa loob ang kaluskos ng kadena at mahinang iyak ng tao. Nanindig at mga balahibo ko at unti-unti akong napatras hanggang sa nakatayo ako sa pinto. Mi Helena. Marahan kong binuksan ang pinto, ngunit hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Si Helena, nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak at doon ko rin nakita ang mga pasa sa braso niya. Helena, ano nangyari sa'yo? Wala to, Austin. Umalis ka na rito. Hindi litas dito. Milapitan ko sa pinawakan ng kamay niya. Pilit niyang tinatagong sugat pero hindi na natakpan ng pasa sa balikat. Huwag ka matahog. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino may gawa nito sa'yo? Si tatay. Pinerusahin niya ako. Parang pinigang tuso ko. Galit at awang sabay na bumalot sa akin. Hindi ko kayang tanggapin na magagawa ng isang namay to sa sariling anak. Ano klase siyang tao? Bakit niya sinasaktan? May mga babi na mahirap maintindihan, Austin. Hindi mo ako matatanggap dahil kauli ko sila. Gustuhin ko pa bang magtanong pero ayokong mahirapan siya. Pinatahan ko siya sa pag-iyak tsaka dinala sa kwarto ko para gamutin ng kanyang mga sugat. Pambuting dala ko ang aking first aid kit. Dapat hindi ka pumapay na ginaganito kanila. Kung gusto mo, aalis tayo bukas. Dadaling kita sa Manila. Malahi sa pahirap ng pamilya mo. Di pwede. Hindi pwede, Rusty. Kapag ginawa mo yun, mas lalo ka madadamay.
Hindi mo alam po ano ang kaya nilang gawin. Wala akong pakialam. Hindi kita iiwan dito. Keys to Austin. Mabalik na ako sa kwarto po. Baka mawuli pa nila ulit ako nandito sa tabi mo. Ramdam ko ang paninginig ng kanyang pining. Hindi lang siya natatakot para sa sarili na kundi pati para sa akin. Helena, ayoko makita ka nahihirapan. Pero kung itong gusto mo, susundin ka muna. Pero tandaan mo, hindi ako pipigil hanggat hindi kita na ihalabas pito. 2 araw ang lumipas, kumilos ako sa loob ng pamamahay pamilya Perez na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ko patuloy na bumabagabag ang narinig kong makalabog at ang mga pasa ni Helena. At ngayon, Biyernes na kung kailan ikakasal daw kami mamayang gabi ni Helena. Pero hindi yon na miniisip ko. Ang totoo ang nasa utak ko ay ang pintong yon sa dulo ng pasilyo. Kanina ay maagang nagpaalam sina Tatay Francisco at Nanay Emilia na alis muna dahil may aasikasuhin para sa aming kasal. Bago pa sila lumabas ng bahay, tiningnan pa rin kaming dalawa ni Helena. Nang malamig na tingin, Austin, Helena, tandaan niyo, huwag kayong lalabas. Huwag na huwag din kayong mag-iikot sa mga parte ng bahay na hindi niyo dapat puntahan. Lalo na ikaw, Austin. Mangako ka na hindi ka gagawa ng ikapapahamak mo. Opo, Nay, Tay, nangangako po ako. Pero sa loob-loob ko, iba ang plano ko. Hindi ko na kayang palampasin pa ang pagkakataon. Kapag nakalabas na sila, sisimulan ko ng plano kong buksan ang kwartong pinagmumulan ng kalabog. Nang tuluyang mawalang presensya ng mag-asawa, agad akong naglakad papunta sa dulong bahagi ng pasilyo. Austin, ano na naman itong minabalak mo, ha? Helena, poras na para malaman ko kung ano talagang tinatago ng mga magulang mo, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung ano nasa loob ng kwartong yun. Why, please, baka makayahan eh. Wala kang ideya kung gaano kalaking kasalanan mo kapag ginawa mo. Oh, kung hindi mo sasabihin ang totoo, ako mismo maghahanap ng sagot. Pasensya na, Helena, pero hindi ako bulag. May tinatago kayo rito. Tumayo ako sa harap ng pintong yun. Ramdam ko ang lamig ng bakal na kandado, parang nagyeyelo sa akin pala. Kumuha ko ng martilyo sa darahit saka bumalik at hinampas doon sa padlock. Sa wakas, bumigay din ng seradura. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang bumumarang loob para kong nabingi. Ang unang tumama silang ko ay ang amoy ng dugo at bulok na karne. Napatakip ako ng ilong at sa liwanag ng dala kong flashlight doon ko nakita ang imahe ng mga binatan na kakadena. Sugatan, halos wala ng malay. Paitakip din ang kanilang mga bibig. Ang mas malala nakita ko ang isa na wala ng pa. Diyos ko, ano klaseng impyerno to? Nanlaki ang mata ko. Ang lahat ng nawawalang bata na nakita ko sa missing poster ay nandito. Austin, please, umayos na tayo. Hindi mo dapat makita to. Helena, ano to? Sagutin mo ko. Malaman durukot pa mamagulang mo. Pinapatay ba nila mga binatang to? Hindi ko alam. Sumpa man, Austin, hindi ko alam. Laging tinatago sa akin ni tatay at nanay ang totoo. Milapitan ko ang isa sa mga binata. Halos mawala na siya ng malay pero bagyang gumalaw ang ulo niya parang humihingi ng tulong. Diyos ko naman, mula inosente sila. Bakit nila kinulong ang mga batang to? Inawakan ko ang balikat ni Helena at halos manginig na ako sa galit. Helena, kung hindi mo pa rin sasabihin ang totoo, pero sigurado kung mamamhatay tao ang mamagulang mo, hindi mo naiintindihan. Ayoko rin may masakpan inosenteng tao. Kilala pinipil kita umalis si Austin. Ayoko makita kayo sinubila rito. Doon ko lang napansin ang bigat ng takot sa kanyang mga mata. Hindi siya ang may sala pero malinaw na alam niya na may mas masahol pang lihim na itinatago ang kanyang pamilya. Helena, kung hindi ikaw sino, ano ba talaga ang ginagawa nila sa balbatang to? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat. Pero minsan, narinig ko silang sinasabi na alay daw sila.
para mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya namin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alay, ano to kulto? Kung nahayop sila, paano nilang nagkakaong saktan at pumatay naman walang kalaban-laban? Helena, hindi to tama. Kailangan natin ipalam to sa mga pulis. Walang maniniwala sa iyo, Austin. Kapag nalaman nilang nakita mo to, ikaw lang ang mapapahama. Nang yumo ko, totoo ang sinabi niya. Kung ngayon pa lang ay hawak na ng pamilya Perez ang buong baryo, paano ko pa maisisiwalat ang gasuklam-suklam na katotohanan? Hindi ako titigil, Helena. Hindi ko kayang ipikit na lamang mata ko. Kahit ano pa mangyari, hahanap ako ng paraan para mailigtas sila. Nakatingin lang sa akin si Helena. Puno ng luha ang mga mata at doon sa dilim ng kwartong yon habang nakatanaw sa mga subatang binata, alam kong walaan akong aatrasan. Ang mga mata nila puno ng pagmamakaawa. At sa puso ko naramdaman kong bigat ng responsibilidad na hindi ko sila pwedeng pabayaan. Napakagat ako ng labi habang pinagmamasdan ng mga binatang nakagapos sa bilin ng silid. Nilamon ako ng matinding awa at galit sa parehong oras. Pokey mo kalala, itatakas ko kayo dito. Milingon ko si Helena na tatayo sa likuran ko, nanginginig at parang may tinatago sa kanyang likuran. Helena, tulungan mo ko. Hindi sila pwedeng manatili dito. Kailangan natin silang pakawalan. Hindi mo naiintindihan. Kapag may nakatakas, malihintikan ako. Ako ang pagpupunto na ng galit niya tatay at nanay. O sinayaan mo na sila, wala na akong pakialam. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, Helena. Aalis tayo kasama sila. Pupunta tayo sa pulis. Ipapakita natin lahat na tom bilang ebidensya. Lumapit ako agad sa isa sa mga binata. Naramdaman ko ang gaspang ng lumang kadena na nakabaon sa kanyang balat. Habang pinatanggal ko ang pagkakatali, ramdam kong bumibilis din ang oras. Tulungan mo kami. Parang pako na bumaon sa puso ko ang boses ng binata. Lalo kong binilisan ang pag-alis ng karera gamit ang martilyo na kinuha ko mula sa garahe. Magtiwala lang kayo. Makakalabas din kayo dito. Austin, tama na. Babalik na agad sila tatay. Mauhuli ka nila. Helena, habang may oras pang natitira, gagawin ko ang lahat para makatulong. Huwag nating hayaang mamatay nilang sila dito. Nagpatuloy lang ako sa pagtanggal ng kadena. Pero bago ko pa man matanggal lahat, bigla kong ramdaman ang matinding hampas sa ulo ko. Kumalat ang init ng dugo sa sentido ko. Natumba ko, bumagsak sa malamig na sahig. Bago tuloy ang dumilim ang paningin ko, narinig ko ang boses ni Helena. Patawad, Austin. Patawarin mo ako. At doon ako nawalan ng malay. Nang magising ako, malamig na hangin ang bumungad sa akin. Ramdam kong nakahiga ako sa isang malambot na kama. Napatingin naman ako sa paligid at nagsitayuan ng mga balahibo ko nang mapansin na may mga nakapalibot sa aking nilalang. May hawak silang kandila at inuusal ang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tumayo pero parang nadigas ang buo kong katawan. Hindi ko maigalaw ang kamay at pako. Ano ginawa niyo sa akin? Simula ngayong gabi. Magiging isa ka na sa amin. Sa pamamagitan ng dugo at panata, isusumpa ka sa aming akan. Para akong binuhusan ng yelo, isa sa kanila, ako na ang susunod na magiging biktima ng kanilang ritual. Bigla kong naalala ang mga binatang nakakulong sa kabilang silid. Subatan, ginawang alay, at ako naman ang kasunod. Mga hayop payo, ginagawa ito para saan? Para sa kapangyarihan? Di mo maiintindihan. Lahat ng ito'y para sa kaligtasan ng aming angkan. Ang angkan ng mga aswang. Helena, tulungan mo ko. Tumingin ako kay Helena. Noon ko lang nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi siya kumikibo. Alam kong siya ang nanghampas sa akin kanina pero alam ko rin hindi na yun sinasadya.
Pinilit lang siya ng pamilya ng hindi na kayang talikuran. May pagpipili ang kabinata. Manatili ka sa tabi namin. Maging isa sa amin. Paul, ibibigay namin ang katawan at kaluluwa mo bilang sakripisyo. Naglaki ang mga mata ko. Isa lang ang pwede kong gawin para mabuhay. Yun ay ang pumayag. Kung lalaban ako ngayon, wala akong laban. Pero kailangan kong sumabay sa Agos kahit hindi ko ito ginusto. Kung itong gusto niyo, sige, gagawin ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Helena. Pero hindi siya kumibo. Si Francisco ngumiti ng malamig at inilapit ang kutsilyo sa aking braso. Nahandahan niyang hiniwa ang balat ko. Ramdam ko ang hapdi, ang init ng dugo ko na dumanak sa isang tasa habang ang mga kasama nila ay sabay-sabay na nagdasal. Mayong gabi, sa pamamagitan ng kasalan ninyo ni Helena, magiging isa ka ng aswang. Sumapit ang gabing kinatatakutan ko. O nasa isang basement ako ng bahay ng pamilya Perez. Sobrang lamig dito. Naaamoy ko rin ng mga naupos na kandila at mga halamang sinusunog. Ang sahig ay may nakaguhit na malaking bilog na papalibutan ng puting pulbo at itim na kandila. Mayong gabi, ipapasanid natin ang inyong dugo, Austin at Helena. Sa bilog na ito, kayo ay magiging isa. Hindi bilang ordinaryong mag-asawa, kundi bilang tagapagmbara ng ating lahi, ang lahi ng mga aswang. Nanlamig ang buhong katawan, gustuhin ka man tumakbo kapalayo, huli na ang lahat. Pumayag na akong sumapi sa kanila. Ang kabilugan ng buwan ng saksi ng inyong pag-iisang dibdib. Tinila ako ni Helena. Ramdam ko ang paninginig ng gabay niya pero hindi sa tumututol para bang tinanggap na niya ang lahat. Habang inilalagay niya ang palad ko sa ibabaw ng altar na bato, naramdaman ko ang bigat ng kanyang hininga. Katawain mo ako, Austin. Ako rin ako magagawa. Gusto kong sabihin sa kanya na may paraan na hindi pa tapos ang lahat, pero parang nawalan ako ng kalayahan na makapagsalita. Hindi ko maibuka ang aking bibig. Sa bawat kasapi ng ating dugo, isang sugat ang inihuhukit. Sa bawat patak, isang panata ang ibinubuhas. Lumapit si Tatay Francisco habang hawak ang matalim na kutsilyo. Kinuha niyang kamay ko at hiniwa ang aking palad. Ramdam ko ang hapdi at sumirit ang dugo. Ganon din ang ginawa kay Helena. Tumulo ang dugo namin sa isang mangkok. Nagpatuloy ulit silang manalangin sa kakaibang linggo ay na sobrang nakakatakot pakinggan. Austin, sasabihin mo lang oo. Tapos matatapos na to, hindi ka nila sasakpain. Kapag tinanggap ko, ibig sabihin tataliwas ako sa lahat ng alam kong tama. Pero kung tatanggi ako, dito na rin matatapos ang buhay ko. Bakit ako namang kinilapit nila sa akin ang mangkok na may lamang dugo namin? At gusto nilang inumin ko yon bilang tanda. Nagsumpa. Ilubin mo ito. At sa pag-ilum mo, magiging isa ka na sa amin. Dito ko naramdaman ang bigat ng kwintas na suot ko. Ang agimat na inabot ni Nanay Patricia bago ako punta rito. Bigla ko namang naalala ang huli niyang sinabi sa akin. Austin, huwag mong pa rin ito kahit kailan. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Kapag dumating ang oras, ito ang magiging kalasag mo. Ano to? Agimata? Hindi lang yan isang agimat. Protection yan para hindi ka matablan ng mga masasamang elemento. Sa puntong yon naintindihan ko ang ibig din sabihin. Ang agimat na itong paraan para hindi nila kumapa sa ilalim sa kasunduan ito. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako matatablan ng dugong aswan. Inabot ko ang mangkok at inilapit sa aking bibig. Ramdam ko ang mabigat na tingin ng lahat. Pati si Helena mismo ay naluluhan tumingin sa akin. Alam niyang wala akong pagpipilian.
Nang idampi kong mangkok sa labi ko, malab ang init mula sa kwintas. Ramdam ko ang init na dumaloy sa aking loob pero hindi ako nagpahalata. Kuminga ako ng malalim at pilit kong nilunok ang malapot at mainit na dugo. Sa paligid, tahimik na nanonood ang lahat, tila hinihintayan na sandali ng aking pagbabago. Ngunit ilang minutong dumaan, nakatayo pa rin ako. Walang naging reaksyon. Walang pagbabago. Bakit hindi siya kinatablad? Nagsalabong ng mga kilay ni Francisco, ang mga matay naglalagablab sa dalit. Naramdaman ko ang bigat na kanang presensya, parang sasabog anumang oras. Hindi na naman gumara ang ritual. Paano nangyari ito? Naputo lang kanang tinig at lumingon siya sa mga kasamahan. Sa mga mata niya nakita kong takot na hindi niya kayang itago. Francisco, mahaysa rin siya sa mga binatang hindi natatablad ang tugong aswang. Para kong binuhusan ng malamig na tubig, doon ko naalala ang mga binatang nakita ko sa silid na nakagapos. Hindi sila ordinaryong biktima. Anong sinasabi niyo? Anong ibig sabihin na mga binatang hindi tinatablan? Walang sumagot sa aking katanungan kaya lalo akong nanginig sa galit. Hanggang sa muling nagsalita si Francisco, halos pumutok din sa galit. Ilang ulit na kaming sumubok. Ang mga binatang dinala rito. Sinubukan namin silang iaalay, ngunit wala mangyayari. Ang dugo nila hindi kumakapit sa sumpa. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang mga binatan yun ay hindi lang basta binihag. Nahulog sila sa patibong na ginawa nila gamit si Helena, na ginawang pain, ginawang kasangkapal, at ako, isa lamang sa mga biktima. Malahayop kayo, ginagamit siya sa Helena para manghuli ng mga inosenteng tao. Ang sasama niyo. Postin, patawarin mo o wala akong magawa. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha pero alam kong hindi siyang dapat sisihin. Siya rin ay isang biktima. Helena, hindi mo to kasalanan. Ang may kasalanan ay sila. Ang pamilya nito na pinipilit ang mga tao na maging asuhang labas sa kanilang kalooban. Wala kang madang bata. Ang pagiging aswang ay isang biyaya. Ang sinamang tatanggap nito ay nagiging malakas. Higit sa mortal, higit sa lahat. Biyaya. Ang tawag niyo sa pagpatay at panggagapos sa pagkawasak ng buhay ng iba ay biyaya. Hindi kayong Diyos. Hindi kayo ang may karapatang pumili kung sino mabubuhay o mamamatay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumugod ako at sinundok si Francisco. Bumagsak siya sa lupa at nakita kong nagpalit anyo ang mga kasama niya sa paligid kasama si Nanay Emilia. Nakaramdam ako ng takot na makita ang kanilang malalaking pangil at mahahaba at matutulis na kuko. Wala akong laban sa kanila pero inilabas ko na lang ang suotong agimat. Pilit silang tinatakot. Subukan niyo lumapit. Masusunog tayo. Ngunit bago pa ako makatatas, nakaramdam ako ng matulis na bagay na bumaon sa aking tagiliran. Nakita ko si Tatay Francisco na nasa aking gilid, sinaksak ako gamit ang tanang matulis na kuko. Mamabaray na tulad ni Austin. Mabilis akong bumagsak sa lupa at napahawak ako sa duguan kong tagiliran. Ramdam ko ang hapdi sa aking kalamnan. Hindi na ako makatayo sa sobrang sakit. Sinubukan ko ring gumapan patung sa pinto pero mabilis itong hinarangan ng mga aswang. Hanggang sa sunod-sunod na kalmot ang aking natanggap. Napasigaw ako sa sobrang sakit at halos mapulit ang balak ko sa likod. Parang kwenta. Isa ka rin sa mga binatawaran silbi. Kung hindi ka makikisasabi, makikipag-grind ka na lang. Nilingon ko si Helena. Nakita ko saan nakapikit at umiiyak. Hindi na kayang tingnan ng ginagawa nila sa akin. Matapos kong pagtulungan, hinila nila mahina kong katawan patung sa kwarto kung saan ikinalong nila ang ibang bihag. Minalibag nila ako sa malamig na saig ng kulungan at doon naramdaman ko ang presensya ng iba pang mga binata na tulad ko na ginawang laruan ng pamilyang ito.
Magbabahay kayo sa ginawa niyo sa amin. Ilang araw na ang lumipas mula nang ikulong nila ako. Parang nasanay ako sa amoy ng malansang dugo sa aking paligid. Sobrang marim dito at tani iyak ng mga kasama ko ang naririnig kong tunog. Ang ilan sa kanila halos mawalan na ng pag-asa dahil namamatay na sa gutom at uhaw. Napapikit ako sa liwanag na kumasok sa labas at doon kitang-kita ko ang bangungot na ayaw kong makita. Ang mag-asawang yon ay hinilang kawawang binata palabas habang hawak ang isang matalim na itak na minsan ko na nakita sa garahe. Tulungan mo kami. Wag. Ayoko pa mamatay. Umiiyak silang humihingi ng saklolo pero wala akong magawak. Ang sumunod na narinig ko, lagapak, singaw at ang halimbuyak ng dugo. Kinakatay nila ang mga binata na parang hayop. Malahayop kayong mga suwan. Nakita ko namang bumalik ulit si Francisco sa loob at nakatingin siya ng diretso sa akin. Sa isang iglap ay bigla niya kong sinipa ng malakas sa tiyan. Halos mapaubo ako ng dugo sa lakas ng kanyang sipa. Ano, Austin? Buhay ka pa ba? Gayon alam mo na kung bakit may kumakalabot dito. Ngayon, isa ka na sa magiging ulap namin. Tumulong mga luha ko. Gusto kong sumikaw sa kalit. Gusto kong lumaban pero pinilit kong kumalma. Kailangan kong kumalma para mabuhay. Umalis naman ulit sa Francisco at milakulit ang pinto. Lumipas ang mga oras. Mas lalong nanghina ang katawan ko. Tanghihina dahil sa gutom. Sobrang nanunuyo na ang lamunal ko. Ulang na lang ay mabaliw ako. Pinit ko ring nilalabanan ang pagtulog dahil natatakot akong baka sa oras na pumisit ako. Hindi na ako muling magigising. Bigla akong natauhan. May kumasok sa loob na kwarto. Narinig ko ang mahinang yapak. At nang tumapat ang liwanag ng lampara sa mukha ko, nakita ko ang mukha ni Helena. Austin, kalikan na. Kailangan ko iligtas ka habang mula sila. Nalaki ang mga mata ko. Parang hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Helena, tulugan mo ko. Oo, pero kailangan natin magmadali. Malayong pupuntahan nila, kaya may mahaba tayong oras para tumakas. At talin ko kung saan pwede magtago. May bari sa kabilang mundo. Naramdaman ko ang pagbalik ng lakas ko. Hindi dahil sa katawan kong mahina kundi dahil sa pag-asang bigla niyang binigay. At bago tayo umalis, tulungan mo muna akong palihain sila. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Austin, mukhang patay na silang lahat. Hindi pwede. Ililigtas ko pa sila. Halika na, Austin. Tulungan mo muna sarili mo. Wala ka na magagawa pa sa kanila. Namatay na ang iba dahil sa matinding gutom at susugat na natamuyo na. Ilang linggo na sila nakakulong dito kaya malabo na makaligtas pa sila sa kamatayan. Pero ikaw, may palawang kapal na buhay. Umiiyak na lang akong tumangot at tinanggal ni Helena ang mga kadenang nakagapos sa aking mga paa at kamay. Nahirapan naman akong tumayo pero pilit akong inaalalayan ni Helena para hindi matumba. Paglabas namin, sinundo kami ni Kuya Rafael dalang ka ng tricycle. Nalito naman ako dahil hindi sumama si Helena. Hindi, sasama ka sa akin, Helena. Hindi ka pwede manatira sa impyerno lugar na to. Sinabi ko na sa'yo, Austin. Masusundan nila ako dahil kauri nila ako. Isa rin ako aswang. Nakita ko ang sakit na namutawi sa mga mata niya at nakaramdam din ako ng takot para sa kalagayan niya. Naaawa kong isipin na nakakulong siya sa sitwasyong ito na hindi niya naman ilusto. Wala akong pakialam kahit katulad kanila na sohan. Pupulungan kitang makawala sa sumpang to. Kalamta po hindi kanila itinuri bilang isang anak. Pwede isang aso na sunod-sunuran sa mga gusto nila.
Napaiyak bigla si Helena at sa wakas isiniwalat niya ang lihim na matagal na niyang tinatako. Tama ta, hindi nila ako tuninaan niya. Isa lang akong panhabuhi. Ginawa nila ako sa lansaman na sabi nila, siya rin yung magulang ko at dahil inspirado akong magkaroon ng pamilya. Naniwala akong mamahaling nila ako, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito pala ang kapalaran ng buhay ko. Ramdam ko ang bigat ng tinura niya. Isang buhay na ginulo, isang kaluluwang inalipin at lalong tumibay ang desisyon kong ipaglaban siya. Helena, tutulungan kita makalaya. Hindi kaysa sa kanila. Isa kang biktima ha, katulad ko at ng ibang pinata. Hindi na siya sumagot pero nakita ko sa mga mata niya na kahit kaunti may pag-asa siyang nadama. Nagpatuloy na kaming tumakas at sa tulong ni Kuya Rafael mabilis kaming nakali sa ancestral house na Madasawan Perez. Ngunit bago niyan, sumagi sa isip ko ang aking nanay. Teka lang ha, kailangan nating puntan si Nanay Patricia. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Steve, may nakalibutan ko lang akong sabihin sa'yo. Ano yan? May nangyari pa kay Nanay Patricia? Nang makita po siyang tumango siya ng dahan-dahan bilang sagot, parang pinagsasaksakan puso kong isipin na patay na pala si Nanay Patricia. Namatay si Nanay Patricia 2 araw na nakaraan. At alam ko si Dada Emilia ay may kinalaman sa bigla niya pagkamatay. Alam ko, Kuya Rafael, may mga nalalaman kasi si Nanay tungkol sa kanila. Kaya nila siya pinatahimik. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, abad naman nitong ginamot na aking mga sugat sa katawan. Habang nakatulala ako sa kawalan, iniisip pa rin ang pagkamatay na aking Nanay Patricia na nadamay lang dahil sa akin. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si Nanay Patricia, hindi yan totoo, Austin. Kung meron mang may kasalanan dito, ako yun. Kasi inakit kita sa gabi ng karawan ni Nanay Patricia. Hindi sana magyayari ito kung hindi ako pumunta roon. Hindi, Helena. Ako yung unang lumapit sa iyo. Ito na ang karma ko dahil sa pagiging mapusok sa iyo. Nagsisisi ako ngayon sa mga ginawa ko pa, Helena, noong gabing yon. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap ko ang ginawang panaabuso ng Mag-asawang Perez sa akin, kay Helena at iba pang mga kawawang binata. Hindi naman ito ang tamang oras para magsisihan, Austin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpagaling muna. Malalim ang mga sugatan na tamo mo. Nanahimik na lang ako at hinayaan ng albularyo na gamutin ng mga sugat ko. Ang matanda na albularyo namang ito ay nagnanalam, Manuel. Ikinwento ko naman sa kanyang manangyari at pati siya hindi masikmura ang ginawa na mag-asawang aswang. Sila ang kumikita lang buhay ng mga inosenteng binata. Nakita ko kung paano sila kinakatay. Wala silang awa sa pinatay pa nilang nanay ko. Bakit ba nila ginagawa to? Poste, ang mag-asawa gayon ay matagal na lahi ng mga aswang. Pero di sapat na basta nalang silang kumain ng laban at uminom ng dugo. May higit pa sila ni Nanaris. At yun ay makahanap ng isang lalaking may sariwa at dalisay na dugo. Ang lalaki na yon ang magiging tulay upang may panpatuloy ang kanilang lahi at palakasin pa ang kapangyarihan nila. Hindi ko hayaang magtagumpay sila. Sabihin niyo sa akin, paano ko sila mapapatumba? Sa magkahalam ko, wala na arma sa makakatapos sa kanila. Pero ang tading paraan ay sunugin sila gamit ang gasolina para tuluyan silang mawala at dapat rin sunugin ang kanilang tahanan. Sumiklab ang pag-asa sa dibdib ko, ngunit agad itong natabunan ng isa pang talong na bumabagabag sa akin. Tumingin ako kay Helena at saka ko muling nagsalita. At si Helena, paano siya makakawala sa sumpa ng pagiging asawan? Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi siya tulad nila. Biktima rin sa namamag-asang aswang na yon. Umiling ang albularyo. Pansin kong naging mabigat ang kanyang muka. Hindi ko alam.
Hindi pa ako nakakita ng sino mang subapi sa dilit na nakabalik pa sa liwanag. Kung kusan yan tinanggap ang dugo, mahirap ang makawala pa. At kung totoo nan siya isa nasa kanila, mas ligtas kung kasama nila siyang maglaho upang hindi na sila makapambiktima pa. Nanlamig ang buong katawan ko, napatidig ako kay Helena na noon ay nakayuko, nangingilid ang luwa. Parang pinipila sa puso kong isipin na mawawala. Si Helena. Hindi. Imasin pa si Helena. Biktima rin siya tulad ng iba. At isa pa, buntis siya. Hindi ko ayang mamatay ang anak namin. Kung ganon. Mas lalo kayong mangangadib. Ang batang nasa sinapupunan niya, hindi natin alam kung dugo ng tao o dugo ng aswang dumadali ron. Nanikip ang dibdib ko. Ayokong isipin yon. Hindi ko kayang paniwalaan na magiging isa rin sa kanila ang laknavin. Ang alam ko lang kailangan kong protektahan si Helena at ang magiging anak namin. Kahit ano ang mangyari. Wala akong pakialam. Kung may paraan para tapusin ang mga mag-asawang aso na yan, gagawin ko. Kailangan kong sunugin ang bahay nila. Kailangan kong patayin ang mag-asawahan. At gagawin ko yon alam-ala sa aking magkina. Austin, baka hindi mo sila kayanin. Sila magturo sa akin. Alam ko kung gaano sila kalakas. Pero kung talagang gagawin mo to, hindi kita iiwan. Magkasama tayo sa laban na to. Tumingin ako sa kanya. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit higit pa roon. May nakikita kong tapan. Hindi lang ito laban ko. Laban namin itong dalawa. Para sa mga inosenteng pinatay nila, para kay Nanay Patricia, at higit sa lahat, para kay Helena at sa anak namin. Hindi pa tapos ang laban, ngayon pala magsisimula. Lumipas ang ilang araw, mabilis na gumaling ang aking mga sugat at nagsimula akong magsanay bago harapin ang mga aswan. Tinulungan din ako ni Mang Manuel at Kuya Rafael na handa ang mga kinakailangan para talunin sila na yung gabi. Austin, huwag mong kalimutang isaboy sa kanila itong gasolina. Ito lang ang tanging bagay na makakapagpalusaw ng kanilang mga katawan. Pero paano ko magagawa ito? Sobrang konti lang itong gasolina na dala ko. At saka, hindi na silang dalawang suwana. May iba pa silang kasama. Aminado akong kabado akong harapin ang mga aswang na yun dahil nakatikim na ako kung paano nila ako binugbog gamit lang ng kanilang mga mahahaba at matutulis na kuko. Huwag kang mag-alala, Austin. Hindi ka nag-isa. May mga tinawag akong mga tao para tulungan tayo. Iba't ba sila? Matapos naming mag-usap na nagbularyo ng paalam ako kay Helena na nayon ay pansin kong lumalaki na ang tiyan. Mahimping siyang natutulog sa kama habang yakap ang isang malambot na unan. Hindi ko naman na siya ginising dahil alam kong pipigilan niya ako kapag nalaman niyang mag-isa kong haharapin ang mga aswang. Mahal ko, patawarin mo ko. Alam kong delikado ang gagawin ko. Pero kailangan pa silang talunin bago ka pa nila kunin sa akin. Gagawin ko ang lahat. Kahit sa kamatayan, mailigtas ka lang at ang anak natin. Pagsapit ng gabi, dumako ako sa bahay ng mag-asawang Perez na mag-isa. Susunod na lang mamaya sina Kuya Rafael. Mitbit ko ang bote na may damang gasolina para sunugin ang pamamahing nila. Walang takot akong pumasok sa loob ng bahay at napansin kong walang tao. Kaya simulan kong ibuhos ang gasolina sa paligid, ngunit natigilan ako nang biglang lumabas ang mag-asawang aswang. Pula, sino ang naglakas loob na pumasok sa pamamahay ko? Hanay mong kaya mong sirain ang abitahan bata? Kahit sunogin mong pamamahay namin, hindi mo kami mapipigilan, Austin. Ngayon ay hinarap nila ako sa kanilang anyong aswang. Malaki ang kabilang mga mata, malalaki ang mga pangil, subalit hindi ako nagpadala sa takot. Hawak ko ang krus ng may bit at ang banal na tubig na tanging panangga ko. Hindi ako papayag na patuloy niyong gawin pagkain ng mga tao. Wala na kayong karapatan manatili dito. Mabilis ang murang galaw ni Francisco.
Parang kidlat ang kanang paglapit. Tinanggang gitara kang mahaba ng kuko sa aking dibdib. Muntik na kung matamaan draw at pisan sinabuyan ng gasolina. Ang walang yasa to. Hindi pa ako nakakapaganda nang umutake naman si Emilia mula sa gilid. Inampas niya po sa braso at damako ang sugat na iniwan ang kanyang kuko. Napatras po, halos mabitiwan ng bote, pero sa lakas ng loob sinaboy ko ang gasolina sa kanyang mukha. Hayop ka. Pupunta na sa amin, Austin. Ramdam ko ang bigat ng laban. Hindi talaga madali. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay mas lalo silang lumalakas. Hindi sapat ang krus, hindi sapat ang gasolina. At ako'y unti-unti nang nanghihina. Inampas ako ni Francisco sa sikmura. Namilikit ako sa sakit, halos mabitawan ko ang manahawa ko. Kinuha niyang pagkakataon para ihampas ako ng malakas sa dingding. Well, Yara, kinuha mo at na rin. Ngunit sa kabila ng lahat pinilit kong lumaban. Sinindihan ko ang maliit na posporo at tinangkang ibagsak sa basang gasolina. Ngunit mabilis itong inapakan ni Emilia. Pinatayan na po eh. Hindi mo kami masusunog, Haulaan. Nahihirapan na ako. Ramdam kong unti-unti na akong nadudurog sa loob. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng laban may narinig akong tinig mula sa labas. Isang pamilyar na tinig na nagbigay ng lakas sa puso ko. Austin! Napalingon ako at nakita kong pumasok si Helena. Nagpalit anyo din si Helena at nakita ko ang kanyang pagiging aswang. Helena, bakit ka nandito? Hindi kita kaliniwan. Kung mamamatay ka, mas pipiling ko lumabang kasama ha. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko. Sa kabila ng lahat ng pananib, dumating siya para sa akin. Ngunit hindi nagaksaya ng oras si Francisco. Mabilis nang sinugot si Helena. Alos abutin ang kanyang matutulis na kukwang dibdib niya. Napasigaw ako sa takot. Helena, mag-iingat ka. Ngunit huli na, tinamaan si Helena sa balikat at napahandusay siya sa sahig. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Halos mabaliw ako sa galit. Lumakas ang aking loob, ikinapat ko sa kanyang hawak kong lighter. Hayop, sige, lumapit ka at mamatay ka ng asawa mo. Hindi mo kami kahit modahin. Drawing to a trap. Dua. Austin, gawin mo na. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at pumikin ako ng lighter patungo sa sahig at nagsimulang nagliyab ang paligid. Mabilis na kumalat ang apoy kaya sila na-trap sa loob at ngayon may dumating na mga tao na sinugod ang bahay. Sinisigaw ang hustisya para sa mga naging biktima ng mag-asawang aswang. Hindi Mar, hindi pa na ko si Austin. Susundan ka namin kahit saan. Ngunit alam kong yun na ang huling sigaw nila. Inila ko si Helena palabas ng nagliliyab na bahay. Magkahawak ang naming kamay, parehong sugatan at pagod sa pakikipaglaban. Aban papalayo kami, narinig ko ang huling sigaw ng dalawang halimaw na minsan ay nagpanggap na tao. Sa labas suminto kami. Inawakan ko si Helena sa pisngi. Helena, tapos na. Ligtas ka na. Hindi ako ligtas kung wala ka, Austin. Matapos ang gabing yun, nagpasya kong dalhin si Helena palayo sa lahat ng dilim na bumabalot sa baryo. Lumipas ang 2 linggo matapos ang laban, isinama ko si Helena pabalik sa Maynila para magsimula ng bagong buhay. Hindi naging madali ang bumangon mula sa takot at alaala ng sumpa. Pero bawat araw na kasama ko siya ay naging paalala. Naligtas na kami. Nagpasya kaming magpakasal sa isang simpleng simbahan. Walang ritual, walang kadiliman. Pag-ibig lang ang naging sandigan namin. Sa altar nakita ko si Helena na payapa. Wala nang dilim sa kanyang mga mata. Hindi na siya ginising ng sumpa tuwing gabi. Nang magpalitan kami ng panata, alam kong yun ang tunay na simula. Abang hinahaplos ko ang kanyang pisngi, naalala kong lahat ng pinagdaanan namin. Ang takot at ang halos ikamatay naming laban.
Ngunit napagtanto ko na hindi agimat krus o banal na tubig ang nagligtas sa minamahal kong si Elena. Pag-ibig ang siyang tumalo sa sumpa. Ito ang kwento ko sa karanasan ko laban sa mga aswan. At tutunan kong kailangan nung maging matapan at panindigan ang tama. Kahit gaano kahirap. Ang diling ganwang kalakas hindi kayang talunin ang puso na marunong magmahal. Kung sakaling mapili ang kwento ko nito at kayo ang nasa sitwasyon ko, makakaya niyo bang ipaglaban ng taong mahal niyo kahit ang kapalit ay buhay niyo? Mas pipiliin niyo bang harapin ang dilim o magtago para mailigtas ang sarili? I-share po ang inyong sagot sa comment section at babasahin ko po ang inyong mga opinyon.